Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We glorify you, God. That the time of Christ will be, so that people do not see what Messiah to be. No more in the moon, they just not understand. There was also world was lost to the gravity of your Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan, sa ginawa mong pagpapakahirap sa krus ng Kalbaryo. Kami pinawalang sala, kami iniligtas at kami natubos. Kaya naman, Panginoon, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat sa ika-25 anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito, may gagawin ka sa aming buhay. Pagagalingin niyo po ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Pagpapalain niyo po ang lahat ng aming mga kahilingan. At dalangin po namin, Panginoon, pumagitna ka sa aming kalagitnaan at ikaw ang kumilos at mangusap sa amin. Pagpalain niyo po ang lahat ng gagawin namin sa gabing ito at ang lahat ng parishioner, the parish priest, and all workers in this vineyard. Lord, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. At ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
natin yung pinaka-the best sa ating Panginoon, pinakamalakas, pinakamainam, sabay sigaw. Pag sinabing sabay sigaw, ang sisigaw ay, Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Sabay sigaw. May sumigaw pa rin. Woo! Pag sabay sigaw, Welcome, Holy Spirit. Okay. Okay, makinig na po. Ito po yung tinatawag na healing message. Ano po? Mensaheng nagpapagaling. Kaya kung kayo'y makikinig, gagaling kayo. Handa nang makinig? Handa na? Okay. Sa inyo pong programa nakalagay nyo, Santiago chapter 1 verses 2 to 8. It's about faith and wisdom. Pananampalataya at karunungan. Yan. May pananampalataya ba kayo? May karunungan na ba kayo? Amen. Makinig po. Sabi po rito sa John chapter 20 verses 19 to 31. This is our Sunday Gospel. Makinig po kayong lahat. Kinagabihan ng araw ding iyon, sa unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal, at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito
ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iiyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang mga prayer requests, lahat. At ideklara po natin, Spiritong Banal, manahang ka sa aming buhay. Taas po ang lahat ng yan. Spiritong Banal, manahan ka. Spiritong Banal, tinatawagan ka. Spiritong Banal, pakinggan mo ako. Spiritong Banal, kailangan ko. Spiritong Banal, manahan ka. Spiritong Banal, tinatawagan ka. Spiritong Banal, pakinggan mo ako. Spiritong Banal, kailangan mo. Umilos ka sa buhay ko, hanggang walang magagawa, wala ang presensya mo. Spiritong Banal, pinasama mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Umilos ka sa buhay ko, hanggang walang magagawa, wala ang presensya mo. Spiritong Banal, pinasama mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Sa buhay ko, walang magagawa, wala ang presensya mo. Spiritong Banal, pinasama mo. Kailangan ko itaas po natin ang ating mga prayer requests. Taas po natin ang mataas na mataas at tayo po'y magdasal. Always remember that there is power in prayer. May tao ba? May tao po. Sabi ko, always remember that there is power in prayer. Mahina pa rin. Uulitin ko po. Tatagalutin ko. Laging tatandaan na may kapangyarihan kapag tayo'y nagdarasal. Ama naming Diyos, dalangin ko po ang lahat ng aming tinataas. Dalangin ko po, Panginoon, ang tagumpay ng gawain mong ito sa ika-25 anibersaryo, Silver Jubilee, Silver Celebration, Lord.
At nagtitiwala po kami, Panginoon, na lahat ng aming tinataas ngayon ay iyong binabasbasan. Gagamitin mo ang mga tubig, ang mga langis, ang mga bagay na religious articles upang maging daluyan ng iyong pagpapala, biyaya at himala sa bawat isang sumasampalataya. At dalahin ko, Panginoon, lahat ng aming mga prayer requests ay answered prayer. And Lord, pangako mo, ibabalik mo sa aming siksik-liglig umaapaw ang bawat handog na aming iaalay sa iyo. Kaya naman, kami po'y nagtitiwala na kaming lahat ay answered prayer na. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng thank you, Lord. Okay, baba ang mga daladalahan, hawakan lang ang prayer request, and let us give thanks with a grateful heart of Jesus habang kinukolekta ang inyong mga prayer request. Let us give thanks. Okay, taas po ang inyong mga kamay. Taas ng mataas na mataas ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahang maupo. Okay. Pumagitna na po ako kasi walang tao dito sa unahan. Nakakapagtaka, ano? Bakit kaya wala sa unahan? Dito na lang ako sa gitna. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Kaya ulitin ko po, sayang naman po kung kayo uuwing bigo. Kailangan po lahat ng uuwi ngayon, pagkatapos ng healing message, lahat tagumpay. Kaya muli magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Happy silver anniversary. 25 years, silver anniversary. Naka-silver na kayo. Okay? At ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y naligaw. Saka pupunta rito sa lugar na ito, lagi akong naliligaw. Aywan ko kung bakit. Salamat, sinundo kami ni Brother Marvin doon sa Santo Niño. Nakarating kami sa phase 9, nakarating kami doon sa aywan ko kung saan yan. Anyway, ang mahalaga, nandito na tayo. At ang lahat ng nandito ay tatanggap ng magandang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng kapayapaan, pananampalataya, at misyon.
The theme of our gospel is about peace, faith, and divine mission. Kapayapaan, pananampalataya, at ang divine mission o ang pagsusugo ng Diyos sa bawat isa, sapagkat ito'y napakahalaga. Wala akong kausap. May tao po ba? Okay. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. At alam nyo, ang setting po, ito po ay continuation ng tinatawag na Easter Sunday. Happy Easter sa inyong lahat. Happy Easter! Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat. At dahil maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat, tayong lahat ay mga buhay na umaamin, sumisigaw ng papuri sa Panginoon. Amen? Alam niyo yung nakaraang ating pong mga pag-alaala sa ginawa ni Kristo. Yung ating sinelebrate, the Paschal Mystery. Alam niyo, pag sinabing Paschal, yung pong Misteryo Paskwa, na yung po'y ang orihinal ay ang pagsiselebrate nila ng pagtawid ng mga Israelita sa paglaya, sa pagkaalipin sa Ehipto. Matagal na sila'y inalipin ng Egypt at sila'y nakatawid. Ang mga humahabol sa kanila ay nalunod nang magtikom ang dagat nang iganyan ni Moses ang tungkod at silang lahat ay nakatawid. Silang lahat ay nakatawid. Silang lahat ay nakatawid. Sa atin, lahat kaya tayo'y nakatawid na? Sa atin pong sinelebrate ay ang ating pagtawid mula sa pagkaalipin ng kasalanan tungo sa pangako ng Diyos, ang buhay na hahantong sa langit. Sinong gusto sa langit? O sige, papanalangin ko mamaya. Gusto nyo? Wag muna. Nauna na sa atin si Pope Francis. Kaya, yun po yun. Misteryo Paskwa. Nung tayo po ay iligtas ng Panginoon, ano yung ginawa ng Panginoong napakahalaga sa ating sinelebrate? Yung 40 araw na paghahanda, and then yung 1 week, yung tinatawag Holy Week, mula nagumpisa ng Palm Sunday, pagkatapos ng Palm Sunday ay Holy Monday, then Holy Tuesday, and then Holy Wednesday, and then Holy Thursday, and then Good Friday, and then Black Saturday, and then pagdating ng Sunday, Easter Sunday. Okay, alam niyo na. Pag hindi niyo alam yun, hindi kayo Katoliko. Amen? Yung po, napakahalaga po nun. Alam niyo po kung bakit? Bakit napakahalaga nun? Ginawa po ni Kristo. Una, tandaan nyo, lahat tayo nagkasala. All have sinned and fall short from the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. At sabi ng Romans 6 verse 23, 6:23, but the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para sa atin, kamatayang espiritual, pagkawalay kay Kristo o pagkawalay sa Diyos. At ang pangalawa, ang kamatayan ni Kristo ang siyang kabayaran ng lahat ng ating kasalanan. Yung mga pumapalakpak na yan, may bonus yan kay Lord. Anyway, okay lang po yun. Ganyan talaga yung mga senior citizen, medyo nahihirapan ng pumalakpak. Pero kung pipilitin yung pumalakpak, lalakas kayo, gagaling at bibiyayaan ng Panginoon.
You know why? Because there is power in praise and worship. Clapping, singing, dancing is the manifestation of our worship from our heart. Yung pagsamba kasi nasa puso at nagmamanifest yun sa inyong mga aksyon, awit, pagsayaw, pagpalakpak, pagsasabi ng amen, pagsigaw ng papuri. Amen? Ayun po yun. Kaya wag niyong sasayangin yung pagpupuri kapag nagtitipon-tipon tayo. Baka mas malakas ang palakpak niyo kapag may kandidatong pumunta rito. O baka mas malakas ang palakpak niyo kapag may umaawit na artista sa harapan niyo. Kanina nga, parang nagulat kayo, parang akala niyo may artistang pumasok sa harapan niyo. Yung iba naman nagulat, akala nandun tayo sa Senado dahil may plug ako. Akala niyo mag-i-impeach tayo dito. Hindi. Bibiyayaan tayo ng Panginoon. Amen? So anong yung unang-unang ginawa ni Kristo? Because all have sinned and fall short from the glory of God, nasanla tayo kay Satanas. Naging pag-aari tayo ni Satanas. And because of Jesus, we are redeemed. Tayong lahat ay tinubos niya. Kaya hindi ka na ngayon nakasanla kay Satanas. Ibig sabihin, kung hindi ka nakasanla kay Satanas ngayon, malaya na ang kamay mong ibigay ang karangalan sa Diyos. Kung nakasanla ka pa kay Satanas, hindi mo maigagalaw ang kamay mo para kay Jesus. At hindi mo maigagalaw ang iyong mga dila at mga labi para kay Jesus. Dahil pinipigilan ka ng dyablo. So we are all redeemed. Tayong lahat ay tinubos. Jesus is the Redeemer. Si Kristo ang manunubos. And secondly, we are all justified. Ang ibig sabihin ng justified, Jesus the justifier, tayo pong lahat ay pinawalang sala ni Kristo. Lahat ng ating kasalanan, binayaran ni Kristo. At dahil sa ginawa ni Kristo, tayong lahat ay pinawalang sala ng Panginoon. Justified. Justified. And because we are all redeemed and justified, Jesus the Redeemer, Jesus the Justifier, and we are all saved. Iniligtas tayo ni Jesus. Jesus, the only Savior. Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalang binigay sa silong ng langit sa ikaliligtas nating lahat. Amen. At sa ginawa ni Kristo, pangako niya, sa kanyang pagpapakahirap, siya'y mamamatay sa ikatlong araw, ay muling mabubuhay. Nabuhay si Kristo. Sino naniniwalang buhay si Kristo? Ang hina. Naniniwala kayong nabuhay si Kristo? At naniniwala kayong buhay si Kristo? What is your proof that Jesus is alive? Ano ang iyong batayan na si Kristo ay buhay? Si Tomas hindi makapaniwala. Ang mga alagad na takot, alipin ng takot, ang walang pananampalataya sa Diyos. What is your proof that Jesus is alive? Ako, ang patunay ko na si Kristo ay buhay, lahat ng panalangin ko ay kanyang tinutugon. Kung si Kristo hindi nabuhay at siya'y patay, walang tutugunon. Lahat ng prayer request ko ay tinugon ng aking Panginoon. Kaya naman dahil laging tumutugon ang Diyos, patuloy akong nagdarasal. Dahil alam kong buhay siya, tumutugon. Yung mga hindi nagdarasal, hindi naniniwala yun na buhay si Jesus. Amen?
Eh bakit hindi ka nagdadasal? So ibig sabihin, hindi ka naniniwala kay Jesus. Hindi ka nagdadasal sapagkat wala kang tiwala kay Jesus. Hindi ka nagdadasal sapagkat lagi kang bigo dahil ang paniwala mo, patay si Jesus. Pero dahil tayo naniniwala na si Kristo'y muling nabuhay, siya ay nagpakita sa mga alagad ng Panginoon. Ang hina. Siya'y nagpakita. Ano sabi rito? Pakinggan nyo, makinig kayo dito ang tingin. Nakabidyo po yan, mapapanood nyo sa Facebook ko. Sabi po rito, kinagabihan ng araw ding iyon, unang araw ng linggo. Unang araw ng linggo, yung po yung ikatlong araw na si Kristo'y muling nabuhay. Nabuhay. Pagkatapos sabi ron, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Natakot sila sa mga Hudyo, the religious leaders of Judaism Church. Ang simbahan ng mga Hudyo ay Judaismo. Hindi po yung Catholic Church, ha? Remember that? Ha? Hindi po ang Catholic Church ang nagpapatay kay Jesus, but the Judaism Church, the Church of the Jews. Kasi doon sa Judaism Church, ang tawag din sa kanila ay mga pari, yung religious leader, mga priest, high priest. Huh? Kasi minsan may mga mananampalataya, akala pag sinabing pari, akala katoliko na. Kaya pati yung nagkakasal sa mga LGBT, hindi po katoliko yun. Yung mga nagkakasal sa lalaki o babae sa babae, bawal po yun sa ating simbahan na magkasal ng ganun. So, ano nangyari po? Ha? Ano nangyari po? Si Kristo'y muling nabuhay. Dumating si Jesus. Ang sabi rito, pakinggan nyo. Sabi niya rito, natakot ang mga alagad dahil baka akala nila sila ang isusunod. Ipako rin sila sa krus. Takot na takot sila. Dahil sa takot, nakalimutan nila ang pangako ng Diyos. Pag kayo laging takot, makakalimutan niyo yung pangako ng Diyos. Kaya minsan, sa halip na umasa sa pangako ng Diyos, umasa doon sa alok ng mundo na magda-download ka at magsusugal ka sa social media ng color-color. Alok ng mundo yun. Alok ni Satanas yun. Mawawala yung tiwala mo at pag-asa sa Panginoon. At anong nangyari? Ito, pakinggan niyo po. Ha? Ang mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Dumating ang Panginoon. Dahil sa takot, nakalimutan nila yung pangako ni Kristo na pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ni isa sa kanila, dahil sa takot, hindi nag-abang sa libingan. Narating ko po yung libingan ni Kristo doon sa Jerusalem. Doon po sa Church of Saint Sepulchre. Yung po yung si Kristo ay nakahiga. No? Sepulchre. Yan. Andun yung libingan niya. Kasi yung bundok na yung ginawa simbahan sa Israel. Alam mo, nung pumasok ako doon, wala doon si Jesus. Katibay at katunayan na si Kristo hindi na natiling patay, siya'y muling nabuhay. Lahat ng pumapalakpak ang kapangyarihan ng Kristong muling nabuhay ay dumadaloy na sa inyong lahat. Amen! Kaya nang siya ay dumating sa kalagitnaan, nagulat sila. Dahil ang sabi ni Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Na-assign po ako sa Korea. Ang sabi sa Korea, annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Na-assign ako sa South Korea.
Ang sabi ng sumayin yung kapayapaan, annyeonghaseyo. 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 Sumayin nyo ang kapayapaan. Ano sabi ng mga alagad? Ito po, pakinggan nyo. Ha? Pag hindi po ako natapos ngayon at umabot na sa oras, itutuloy ko pagbalik ko sa inyo. Ha? Okay? Sabi po rito, pakinggan nyo. Sabi po rito, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. At pagkasabi nito ni Jesus, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Alin po yun yung pinagpakuan ng pako at yung pagkakasaksak sa sibat dito ng sundalo. Katunayang hindi siya multo. Katunayan na siya si Kristo. May ebidensya. At ang ebidensya ay ang butas sa kamay, butas sa paa, butas sa tagiliran. The 5 wounds of Christ. Di ba may Paris? The 5 wounds of Christ sa Las Piñas. Yung 5 malalaking sugat na tinamo ni Kristo. 2 pako sa kamay, 2 pako sa paa, at sa tagiliray sinaksak ng sundalo, lumabas ang dugo at tubig. At dahil doon, anong nangyari sa kanila? Sabi po rito, ipinakita. Anong nangyari sa kanila? Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sino namang hindi matutuwa? Eh kung yung mister mo nga na ang tagal-tagal na sa abroad, nung dumating, hindi mo man lang pinaghandaan. Dumating ang mister mo, pawis na pawis ka, hindi ka man lang nag-shower. Pero sa kabila na hindi mo napaghandaan, tuwang-tuwa ka nang dumating yung mister mo. Gaano pa kaya yung Diyos na nagpahiram ng buhay sa atin? Tuwang-tuwa! It is the joy of the Lord. It is not the joy that came from this world. It is the joy which is the Lord Himself. Sa iyong kagalakan na tinatawag na the fruit of the Spirit. Joy. Pag ang kagalakan ay galing kay Kristo, di mo yun maipagpapalit. Ha? Alam mo, kahit na problematic, asthmatic, at wala kang atik, kapag nasa iyo ang kagalakan ni Kristo, ha? Grabe po ang dating nun sa iyo. Ha? Pero yung kagalakan na dulot ng makamundong alok, naku, pagkalipas ng mga 30 minutes o 20 minutes, wala na yun. Pero yung kagalakan na dulo ni Kristo ay walang katapusan. It is eternal! Amen! At yun ang nais ng Diyos. Kaya nga sabi ko, the theme in our gospel is peace. Kapayapaan, sabi ni Jesus, my peace I give unto you. Tulog na yata kayo eh. It's a peace that do... Saan na yung mga choir? Ha? Ba't nawala? Nawala na ba yung mga choir? Ha? Ano? Nawala na? Ha? Mas inuna yung pagkain sa tiyan kaysa sa pagkain espiritual. Alam mo, sa area ko, ayaw na ayaw ko ng ganon. Mayroon kaming nasuspended na prayer meeting dahil sa ganyan, sa Batangas. Huwag niyo po sanayin na ganon ang inyong worker. Kami po, lahat nakikinig. Walang exempted. Kailangan, sabi ng Romans 10:17, faith is cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Amen! Nasa pakikinig ang paglago at pagtibay ng pananampalataya, wala sa pagkaing pang pisikal. Amen!
Sabi ng Gospel according to St. Matthew, di ba? Chapter 4, verse 4. Ha? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, bagkus sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. It's so important, the food for our soul. Mas mahalaga po ang pagkain pang-espiritual kaysa pagkain pang-pisikal. Ang hina. Amen! People are aware in the food for physical body. Ang tao, aware tayo. Saan? Sa pangailangan pampisikal. Nakalimutan natin. We neglected the very important thing in our lives. Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos napakahalaga. Bakit? Ang kaluluwa'y mananatili. May buhay na walang hanggan ang ating katawan according to Ecclesiastes chapter 12. Pagkatapos ng kamatayan, ang ating katawang panlupay babalik sa alabok. Ha? Ang ating hiram na buhay ay babalik sa Kanya. Ngunit ang ating kaluluwa, it is our choice. Sabihin nyo, choice. Nasa sa ating pagpili kung saan natin gustong pumunta ang ating kaluluwa. Saan nyo gusto ang inyong kaluluwa? Langit. Langit. Walang isa. Sa langit. There is life after death. May buhay po pagkatapos ng kamatayan. Hindi dapat katakutan ng kamatayan sapagat yun ang umpisa. That is the beginning of God's promise, eternal life in heaven. But it is our choice. Kasi dalawa ang pupuntahan. Maybe hell, impyerno, or langit. Kaya nga, yun ay nasa ating pagpili. Kaya mahalaga yung kapayapaan na dulot ni Kristo. At ang kapayapaang dulot ni Kristo, siya mismo. Si Kristo mismo. Sabi ng banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:17, listen to me. Dito ang tingin. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, wala sa labas, in. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kapag ang sino mang tao ay nakipag-isa kay Kristo, sila'y nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating buhay na masama. Binibigyan ng Panginoon ng panibagong buhay. Ang buhay na hahantong sa langit. Kaya nung si Kristo yung muling nabuhay, we have new life in Christ. Nang si Kristo yung muling mabuhay, lahat ng sakit natin nasama sa libingan. At nang muli kang mabuhay, nang muling mabuhay si Kristo, tayo muling nabuhay, wala na yung cancer, wala na yung sakit, wala na yung karamdaman, may bagong buhay ka kay Lord! Ako dati po noon, ang dami kong sakit sa puso, enlargement of the heart, rheumatic heart disease, ha? Mayroong yung, ano yun yung nakakahawang, ano yun yun? Ano nga yun yung may letter A at letter B? Hepatitis. Hepa B? Oo, Hepa B. Ha? Mayroon po ako noon na ulcer, mayroon ako spot sa baga, payat na payat ako. Pero sa galing ng Diyos, He is the healer. Nang ibigay ko ang buhay ko, pinagaling ang lahat ng sakit at karamdaman ko. In Him, nothing is impossible. Sa Diyos ay walang imposible. Sabihin nyo, peace, kapayapaan. Ha? Ilang beses sinabi ni Jesus? 3 times. Ha? Pag sinabi inuulit-ulit, mahalaga. Ha? Nung nandun na si Tomas, at nandun na si Tomas ay walang pananampalataya, nag-aalinlangan. Maraming taong may alinlangan, kaya laging absent, parang si Tomas. Di ba? Pag regular prayer meeting nyo, wala lagi. Absent lagi. Parang si Tomas.
Kaya laging nag-aalinlangan. Ang mga taong laging absent sa prayer meeting, laging may alinlangan. Pero yung laging present, dahil tumatatag, lumalago sa pananampalataya, nawawala, napagtatagumpayan ang pag-aalinlangan. Na-overcome, napagtatagumpayan ang mga pag-aalinlangan kung tayo laging babad sa presensya mo. O diba kung nandito yung choir, di dapat na babad sa iyong salita tulad. O diba? Gayon po yun. Diba? Sarap manood sa mga nagpipreach na pag sinabi ng preacher na umaawit agad sila, di ba? Kaso, wala yung choir nyo. Wala yung manunugtog nyo. Sayang, Okay? Pero, ang mahalaga po, kapayapaan. Ang taong tinanggap si Kristo ang kapayapaan. Sabi doon sa Triduum Mass, noong pong tayo ay mag-celebrate ng Easter, di ba? Ano sabi ron? Si Kristo ang si Kristo ang kaliwanagan, siya ang ating kapayapaan. Si Kristo ang kaliwanagan, hindi kadiliman. Si Kristo ang kapayapaan, hindi doubt, hindi pagdududa. Si Kristo. Kaya pag tayo na kay Kristo, wala tayong pagdududa. Kahit baong ka sa utang, alam mong may darating na blessing si Lord sa atin. Amen! Sabihin nyo, peace. Kapayapaan. At si Kristo po yon. Sabi ng Galatians 5, verse 22, di ba? Si Kristo yung kapayapaan. The fruit of the Spirit is peace. Si Kristo ang kapayapaan natin. Kahit pag si Kristo yung nasa sayo, payapa ka. Kahit anong mangyari. At pag binanggit mo ang pangalan ni Kristo, may power na dumarating sa atin. Pangalawa is faith. Pananampalataya. Peace, faith, may kapayapaan ka nga naman, nasa iyo nga si Kristo, ay di ka naman nananampalataya. Sabi ng Hebreo chapter 12, verse 2. Ano sabi ng Hebreo chapter 12, verse 2? Let us fix our eyes unto Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Ituon ninyo anya ang inyong espiritual na paningin kay Kristo, sapagkat siya ang pinagmumulan ng inyong pananampalataya at nagpapatatag nito. Amen! Si Kristo yung nagpapatatag at sa Kanya yung pananampalataya, the author of our faith. Bakit faith ang tema? Peace, kapayapaan, sinabi ni Kristo, peace be with you. Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagkatapos, sa pagdududa ni Tomas. Sabi po, verse 21. Sabi po ng verse 21, muling sinabi ni Jesus, sumayin nyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko kayo. Pagkatapos silang lahat ay hiningahan ni Jesus. Sabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. It is the regenerating process of Christ. Yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3, if anyone, ang sino mang taong kailangang ipanganak muli, sabi ron, unless a man is born from above, he cannot enter the kingdom of God. The regenerating power of God
kailangang sumaatin ng Espiritu Santo, which is the presence, the Spirit of Christ in us. Sabi niya, receive the Holy Spirit. At nang tanggapin nila, sabi noon, ang patawarin nyo dito sa lupa ay pinatatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay walang kapatawaran. Sabi ng Mateo, Mateo chapter 6, verse 13 and 14, yung turo niya sa panalangin ng Our Father. Sabi ni Jesus, kung kayo'y magpapatawad, patatawarin din kayo ng Ama. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagpapatawad sa kapwa. Kaya kahit kayo nagsasabing, nasa akin si Kristo, lagi kang nagsisimba, di ka naman marunong magpatawad, useless ang ginagawa mo. Hindi mo patawad-tawad yung biyanan mo. Hindi mo patawad-tawad yung manugang mo at yung mister mo, niluko ka, hanggang ngayon hindi mo papatawad. It means to say, kung hindi tayo marunong magpatawad, you have no faith. Wala kang pananampalataya. Kaya si Tomas, anong nangyari sa kanya? Dahil sa kawalan ng pananampalataya, nandun yung pagdududa niya. Hindi siya makapaniwala. Bakit sabi niya, to see is to believe. That is human kinds of faith. Human kinds of faith, kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Pero yung God's kind of faith, yung ginawa ni Kristo, ano ang gusto ng Panginoon? Maniwala ka muna at darating sa iyo ang pangako ng Diyos. You must believe first. And it will be happen to you. Wala na palang oras. So finally, ang huli is mission. Divine mission. Sabi po rito ng banal na kasulatan, matapos na silang lahat ay hingahan, sabi niya, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Tayong lahat ay sinusugo ng Diyos. At nang tanggapin nila ang Espiritu Santo nung time of Pentecost, di ba? Acts 1:8, and you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness. Mission to witness for Christ. You will be my witness from Jerusalem to Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. Magiging tayong mga saksi ng Panginoon. Amen. Lahat ng gustong gumaling, pwede nang tumayo. Yung pong hindi marunong magpatawad at ayaw magpatawad, wag po muna kayong tatayo. Sayang lang po yung yung hindi po magpapatawad muna, manatili lang kayo sa upuan kung hindi nyo kayang magpatawad, Hindi po ito patsapilitan, kasi po, mahirap pong maging mapagkunwari sa Diyos. Kailangan po maging totoo tayo sa harapan ng Diyos, na tayong matutong magpatawad para kamtin natin ang kapayapaan, peace, na walang iba kundi si Kristo, faith, which is the author is Christ, and mission, divine mission, na tayong lahat ay sinusugo ng Panginoon. Taas po natin ating mga kamay, close your eyes, bow down your head. Panginoon, narito po kaming lahat at nagpapasalamat sa iyo. Nagtitiwala po kami sa iyo at umaasa. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay at sinasabing, sa iyo ang buhay ko. Ito ay alay namin sa iyo.
Let's surrender our lives to our Lord. Amen. Ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Gamitin mo ang lahat sa buhay mo, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso mo at ang tao sa piling mo. Raise up your hands, please. Itaas ang inyong mga kamay. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Yes, oh Lord. Hallelujah. Glory. O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa. Gamitin mo, Lord! Gamitin mo kami, Lord! Gamitin mo ang lahat sa buhay mo, sa tagumpay ng buhay. Ito'y mula sa pangako mo. Turuan mo na magmahal ang puso at let's pause for a while. Manatili po tayo. Nakapikit. Naniniwala. Nagtitiwala. Umaasa sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, isang salita lang na kanyang pahatid. May power, may kagalingan na dadaloy sa atin. Sa pamamagitan lang ng isang salita na pahatid ng Diyos. Kaya sa mga oras na ito, just claim the Word. Because the Word, there is power. May kagalingan. Alam kong mulat kanina pa hanggang ngayon ay dumadaloy na ang himala ng Diyos. May ginagawa ang Panginoon. You claim that there is power, healing, and deliverance in your heart. Because I'm sure and very sure that in our midst, He is here. Naririto siya. Nagpapagaling. Hinahaplos ka.
pinagagaling ka, pinagpapala ka, at dumadaloy sa iyo ang mahimalang kilos niya. Surely, the presence of God is here. You declare from your heart, yes. Thank you, Lord. Amen. Amen. Yes. Thank you, thank you. Yes. There is healing, there is healing, there is healing. Lay your hands upon your body na mayroong nararamdaman. Patong niyo po ang inyong kamay sa bahagi ng katawan niyong may nararamdaman. Patong niyo ang inyong kamay sa bahagi ng katawan niyong may nararamdaman. Hindi ko na po kayo magagawang isa-isahin pa. Si Kristo po ang hahawak sa inyo. Kasi po alas 9 na. It's now Jesus' time to heal you. You claim. You claim. Sa bawat patong ng mga kamay nyo, nagiging kamay ni Jesus. Now from your heart's choir, repeat, surely the presence, banayad lang, and claim the power. Claim the power. Claim the power. Kamay ni Jesus yung nakapatong sa inyo. It is the hands of Christ laying at you. And there is healing. There is deliverance happening to you right now. In the name of Jesus Christ. I can hear. Yes! Yes! Receive the healing power. Receive deliverance. Be healed. Be healed. There is healing happening to you. Yes. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko lahat ng gawa ng dyablo. Sinasaway ko lahat ng masamang espiritu ng karamdaman. Tinataboy ko sa apoy na impyerno. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, tanggapin niyo ang kagalingan. Tanggapin niyo ang himala. Tanggapin niyo ang himala ng Diyos. Receive! Receive the healing. Receive the deliverance. Shara babayya la andarasi. Yekatara babayya la andarasi. Yara la basandarasi. Ramasi.
power is moving in you. Claim the power is moving in you. You can speak in other tongues, even the choir, and receive the message. Receive healing. Receive the message. Receive healing. Yung pong nakakaramdam na siya ay magaling na, itataas nyo lang po yung inyong dalawang kamay. Sign that you are healed. Sign that you are healed. It's by your faith you receive healing. It's by your faith you receive healing. And by His wound, all of us healed. And God gave us new life in Christ. In Jesus' name. And everybody say, sabihin nyo ngayon, everybody say, thank you, Lord. Sabihin nyo ngayon, together touch from the Lord is surreal. Totoo ba ang Diyos? Sabihin nyo, together touch from the Lord is surreal. Ulitin nyo. Hindi alam ng choir, no? Okay, ay na lang kakata. Together touch from the Lord is surreal. Together touch from the Lord is surreal. If you draw near to Him, He will draw nigh to you. Together touch from the Lord is surreal. Sabay-sabay. Together touch the Lord is surreal. Totoo ang Diyos. Together touch from the Lord is surreal. If you draw near to Him, if you draw near to Him, He will draw nigh to you. Together touch from the Lord is surreal. Taas ang kamay, sabihin nyo, Hallelujah, Hallelujah. Jesus is coming, Jesus is coming, He's coming again. Jesus is coming.
si Jesus, yung malakas. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Oh, maupo muna, sandali, mga 3 minutes. 3 minutes, maupo muna. Sino sa inyo yung matinding pinagaling ngayon ng Panginoon? Taas, punta po rito. Punta po na rito yung pinagaling ng Lord. Dali, faster, faster. Mga 3 o 4 na pupunta rito. Yan, yan, ayan, ayan. Mga pinagaling ng Panginoon. Ayan. Maniwala po kayo. Pinagaling kayo ng Panginoon. Ha? Okay? Pinagaling kayo ng Panginoon. Diyan ka. Okay? At I claim, Lord, your healing power. I claim, Lord, touch. Naku, wag pong marami. Sabi ko mga 3 lang. Claim healing. Raise up your hands. Taas ang kamay. Claim healing. Touch. Oh, yes. Touch. Nagpuntahan na po kayong lahat, ano po? So, hindi ko po, ha? Ililihan ko na lang po kayo kasi baka tayo matagalan. Ha? Claim, claim. Yes, in Jesus' name. Yes, yun na rin. Doon ka sa, ano, nabubuhal sila. Claim, claim. Ha? Claim, ha? Punta na po doon yung naanap na. Amen, amen. Wait. Touch, touch, yes. Hallelujah. Yes, touch, touch. Yan. Ha? Punta na po doon. Touch in the name of Jesus, ha? Touch, ha? Dumalo ang kapangyarihan. Receive the power. Receive the power. Touch. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Punta na po doon. Receive the hallelujah. Receive the hallelujah. Punta na po doon. Claim healing. Punta na po doon. Claim healing. Touch. Yes. Yan, hayaan mo dyan, hayaan mo dyan. Hayaan mo dyan. Claim healing in the name of Jesus. Receive. Yes. Hayaan mo dyan. Claim healing. Receive. Receive. Touch. Receive healing in the name of Jesus. Receive. Touch. Tanggapin mo ang kagalingan sa ngalan ni Receive. Touch. Hallelujah. Dapat huwag niyo ang pinadagdagan, tumami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali na, punta na doon. Punta na po doon. Mga kapangyarihan. Mga power ni Lord. Yes,
po tayo lahat. Dahil wala na po tayong oras. Okay, kung mahaba-haba sana yung oras natin, ano po, kanya lang time na po tayo. Itaas nyo na po yung inyong pong kamay. Basta't manalig kayo, magtiwala kayo. Jesus is the healer. Si Kristo po yung nagpapagaling. Sabi ng banal na aklat, at ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay ang may sakit ay gagaling at pinagaling na tayo. Okay? Manalig po tayo. Okay, bago po ako mag-final blessing natin, paalala ko po, yung 145, pamilya muna, yan po yung ating party list. Hindi na tayo buhay, ha? Ang ating party list ng El Shaddai ay pamilya muna, number 145. Kaya na paalala sa inyong lahat. May nakita kasi ko dyan na may suot pa ng buhay. Hindi na po tayo yun, ha? Sa atin, pamilya muna, we are pro-life and we are morality ang ating pinaglalaban. Okay, taas na po ang inyong mga kamay. Magaling na kayong lahat. Magaling na kayong lahat. Okay. Pagkatapos ko po manalangin, iahagis ko sa inyo ang bonus. At sasabihin nyo po, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Sabi ng Bible, kung nasaan ang inyong kayamanan, naroroon ang inyong puso. Pag si Kristo ang kayamanan natin, hawak ni Jesus ang puso natin. Okay, handa na kayo? Ama naming Diyos, maraming salamat sa victorious anniversary ng lugar na ito. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kaming lahat ay magaling na. Na kaming lahat ay tagumpay na. Na kaming lahat ay pinagpala mo na. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Amen. Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang po. Tapos na agad kayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus, ito na. So, ano sasabihin nyo? Sabay sigaw nun, ha? Ito na ang una! Pangalawa! At pangatlo, ito na! God bless everyone!